Good morning, everyone. Are you nakikita ang screen ko? Opo, sir. Yes po. RB, nandito ka? RB? Wala yata. Okay, so welcome to Trainer's Methodology 1. Ang TM1 ay for trainer and assessor. So we are looking forward na in the coming future, after you finish your degree, aside from being a classroom teacher for high school, for TVL, for college students, maging trainer and assessor din kayo. So without passing TM1, you cannot be considered as an official trainer of TESDA. And from the TM1 na certification, kailangan yung mag-take o magpa-convert nito into assessorship para maging assessor ng isang national competency. Siyempre, ang requirement para mag-take ng TM, ang TM1 and TM2 ay parang NC. Tinitake mo siya. Ina-undergo mo ng training, tapos sinasubject mo for assessment sa TESDA. Pwedeng pumasa at pwedeng hindi. So, ang requirement para maging TM1 holder, dapat meron kang NC, and dapat nasa profession ka, o kaya naman ay meron kang 4-year degree course. So, since nag-aaral pa lang kayo, so right after nyo makagraduate ng 4-year degree, pwede na kayo mag-apply sa iba't ibang mga assessment center ng TM1. No? Mag-undergo pa rin kayo ng separate training for that. But for now, we are going to discuss the overview of what is Trainer's Methodology 1. So, trainer qualification, naririnig ba ako? Yes, sir. Yes, po. Okay, good. Trainer qualification or TQ level 1. The trainer qualification level 1 consists of competencies a TVET trainer performing functions of trainer and assessor must achieve. Pag sinabi natin TVET, that's technical, vocational, education, and training. So a TVET trainer is a person who enables a learner or a group of learners to develop competencies to performing a particular trade or technical work. There is a common rule nga lang na halimbawa, pumasok ka sa isang training center ni TESDA, kung ang trainer mo ay ako, hindi mo ako pwedeng maging assessor because we need to minimize bias on that part. No? So magkaiba dapat si trainer at magkaiba rin dapat ang inyong assessor. Most of the time sa atin, kapag nagtitake kayo ng NC, dahil ang trainer ninyo ay yung prof ninyo sa loob, ang assessor ninyo ay di tagalabas. So the units of competency comprising this qualification, this is some sort of review kasi napag-aralan na ito doon sa Andragogy of Learning. So may mga units of competency tayo. Nahahati ito sa dalawa, yung basic competencies. Pareho lang ng laman ang basic competencies ng TM1 and TM2. That includes different codes and the different basic competencies. Iisa-isahin natin mamaya. Then, ang pinaka-core o yung pinaka-pinagpo-focusan talaga ng training at saka ng assessment are the core competencies. So, we have 6 core competencies for TM1. Kahit na anong NC ang hawak mo, magkakapareho lang ng TM na pinagdadaanan. So, you need to learn how to plan training sessions, facilitate learning sessions, how to supervise work-based learning, how to conduct competency assessment, how to maintain training facilities, and how to utilize electronic media in facilitating training. Since ang subject natin is assessment in learning, ang pinaka-core o ang pinaka-i-require ko as part of the final requirement is to conduct competency assessment. Wala tayong written exam, naisarado na natin yung lessons ng assessment in learning sa pamamagitan ng long quiz. So, ang requirement ko na lang for the finals ay yung conduct competency assessment. Kung natatandaan nung unang klase ng Comprog, ang pinagawa ko is plan training sessions kasi yun yung applicable sa kanila. So this time, it's conduct competency assessment. So a person who has achieved this qualification, kung pumasa ka, sa SLS Lucena, parang merong 10 na TM1 holder. So, pag competent ka, you can be a TVET trainer or a technical trainer. You can be a training facilitator or coordinator, and you can be a competency assessor as well. So,
competency standards, this section will give the details of the contents of the core units of competency required for trainer qualification level 1. So these units of competency are categorized into basic and core competencies. Ang lahat ng ating dinidiscuss or i-discuss ay nanggaling sa TR. Pag sinabi nating TR, ang ibig sabihin ay training regulation. Bawat isang NC at bawat isang TM ay merong tinatawag na training regulation. Mada-download ito sa website ng TESDA. So, doon mo makikita lahat ng pangangailangan, gaano kalaki na building, anong materials na kailangan, ano yung mga objectives na kailangang sundin o mga learning outcomes, ano ang content ng training, ano yung mga assessment na dapat gawin, pero yung mismong lectures, yung mismong exams, ay ang gumagawa niyan is si trainer. So kung ikaw ay mag-undergo ng TM assessment, isa sa i-require sa'yo, bukod sa dapat marunong kang mag-assess during NC, ay meron ka dapat TM portfolio. Sa TM portfolio, nakalagay yung mga lessons, yung mga quizzes, mga trainer ang gumagawa talaga. So we have the basic competencies. The first competency is to lead workplace communication. Kung mapapansin nyo, ang inyong NC certificate ay meron ding basic competencies at may core competencies. Yung basic somehow are general, more on the work-related, kung paano makikipagkapwa sa tao, paano makakatipid, paano makipag-communicate sa kliyente, etc. Pero sa mismong assessment, ang talagang dinideal natin at sinusukat natin sa ating mga participants or candidates ay yung core competencies. So this time, I'll be asking you to explain each of the different basic competencies. So let's start with 5003-11109, lead workplace communication. Isipin nyo na, ang perspective na gagamitin sa pag-explain ay ikaw bilang isang trainer o bilang isang assessor. Let's start with Ilagan. Ibarra. Good morning. Good morning po. Yes. Kinig po ako, sir. Section 2, Unit of Competency, Lead Workplace Communication. Unit Code 5003-11109. Unit Descriptor. This unit covers the knowledge, skills, and attitudes required to lead in the dissemination and discussion of ideas, information, and issues in the workplace. So, bilang trainers po ba? Trainer. Trainer po. Walang salitang trainer. Bilang trainer po, ibabahagi ko po yung knowledge na meron ako, tsaka po yung skills, attitudes towards kung paano ko sila tuturuan. Tapos po, yung mga issues na meron dun sa workplace, bilang trainer po, siguro po ay re-resolvahan ko po yung mga issues na meron dun. Okay. Thank you so much, Ibarra. Ang core idea dito, syempre, ikaw ang trainer, dapat marunong kang mag-explain ng mga bagay-bagay, marunong kang mag-lead ng workplace, marunong kang magbigay ng instruction. Syempre, pag trainer ka at nag-actual ng mga bata, nagkukumpuni na, naggamit na ng mga machines, dapat marunong kang mag-relay ng tamang information sa kanila. Kasi skill ang dinidevelop natin eh. Pag hindi tayo marunong mag-relay ng tamang information, pwedeng mapahamak ang ating mga mag-aaral. Pwedeng maputulan ng daliri, pwedeng makuryente,
Depende sa kung anong NC ang hinahawak mo as trainer. So leading workplace communication is just a basic competency. Dapat lahat ng trainer marunong nito. No. Next, apply math and science principles in technical training. De Los Santos. Good morning po, sir. Good morning. Unit descriptor. This unit covers the outcome required to integrate math and science concept in the content and delivery of the technical training program and to motivate trainees in learning and applying such concept in the workplace. Wait, saglit lang po. Sure. Loading. Anong math ang involved? Anong NC meron ka? Ano po, sir? Front office servicing po. Tapos po, bread and pastry production. Computer related? Ay, wala pa po. Ayun lang. Bakit wala? Hindi pa kayo nag-NC sa ano? Hindi pa kayo pinag-NC? Kami pong mga taga-Gumaka, hindi pa po. Okay. Pero kailangan sa requirement sa dulo, ang kailangan ko ay related sa computer, ha? So kung wala kang NC, edi aralin mo na lang muna yung NC na yon kahit hindi mo pa siya na-take kasi yun ang kailangan mong gamitin for the final requirement. Okay? Opo. Anyway, anong math ang involved sa CSS? CSS, CHS, Photoshop, ano pa ba? Programming, Java programming, yung mga ganyan. May mga Java programming, NC3, may mga ganyan. May math na involved, di ba? Conversion po ng binaries. Okay. Sino ka? Olanda po, sir. Olanda. Sige, mamaya ka na, De Los Santos. So, pakituloy ng explanation. Bakit mahalaga na alam mo siya bilang trainer? Bilang trainer po kasi yung mga math and science principles po, connected po talaga yun sa computer programming po. Lahat po ng languages ay meron po siya mga logical na principle po na dapat nating malaman para po mas maayos po yung takbo ng pagpapaliwanag po natin sa mga students natin. Okay, good. CSS meron ka? NC2 po. Okay. Yan. So it is very important. In our field sa mechanical technology, ang aming NCI, machining, NC 1, 2, and 3. So maraming math. Halimbawa, kung mag-grind ka, o kung magmamachine ka ng gears, kailangan may computation, paano mag-convert from one unit to the other unit, paano makuha ang degree, paano makuha yung size ng shafting. So it is important, syempre, kaya dapat ang kumukuha ng TM ay may NC kasi kailangan na experience niya. So kung hindi mo alam, paano mo ituturo? Ikaw ang trainer. No? Ilang oras ang CSS training? Wala. Inaabot po ng ilang days. Ilan? Hindi, yung standard ni TESDA, ilang oras? Training duration. Kasi pag nandito sa atin sa school, naka-shortcut yan. Kasi nag-aaral kayo sa loob. Pero kapag mismong sa TESDA ka papasok, may certain number of hours. Wait lang, check ko nga sa TESDA. Computer system. Kung meron ditong FSM, edi yung mga food and beverage ang bartending. Wait lang, I'm searching.
Saan kayo nag-training ng CSS? Ah, Doon po sa may tapat ng donut, sa taas po ng front row. taas ng front row. Okay. So ito, it's 280 hours. 40 hours allotted for the basic, 80 hours allotted for the common, and 160 hours allotted for the core. Yun. Napakahaba nung panahon, no? Minsan umaabot ng 2 buwan. So it is very important that you know how to apply the math and science principles and technical training. Kung ano yung prinsipyo ng math and science na applicable sa NC na ituturo mo sa iyong mga estudyante. Okay, let's go with the next. Environmental principles. Next in line is Olanda. Okay na. Escolano. Esco. Kalusin. Sir. Okay. Buhay pa Kalusin? Opo. Yeah, Apply environmental principles and advocate conservation. Unit descriptor. This unit covers the knowledge, skills, and attitudes required to apply or adapt environmental principles and advocate conservation in diverse technical vocational training environments, including observing and contributing to positive environment work practices. This covers the following: environmental work practices, contributing to improvements of environmental practices, and reporting potential environmental threats. As a trainer po, kailangan once na magtuturo po tayo, kailangan kasama po yung environment or yung nasa paligid po natin. Kailangan na ituturo po natin yung kung paano gumawa ng hindi po nakaka-threat sa environment at kung ano po yung mga practices na kailangan para po makakapag-contribute sa environment po. Okay. Salamat. Anong mga waste na meron ng CSS? Waste. Yung mga wire po, yung mga subat. So, you should know how to report potential environmental threats. Pinagdadaanan din yan sa core competencies. In our case, in our major, meron kaming mga ginagamit na chemicals in processing metals. So, you should be always aware para hindi napupudyot ang ating paligid. Both as well, pwedeng physical environment or pwedeng emotional environment. Okay, next. IMG. Good morning, sir. Rinig po ako. Yes. Utilize IT applications in technical training. Unit descriptor. This unit covers the knowledge, skills, and attitude required to utilize IT applications in training. Specifically, it covers setting up of work environments, utilization of word processing, spreadsheets, presentation applications, and utilization of internet and www, communicate and collect information. So, sir, ito po yung yung kadalasan yung paggamit po nung halimbawa po yung Microsoft Office, nandun po yung PowerPoint, yung Word, yung Excel na ginagamit po sa presentation, sa spreadsheet, and all. Yun po. Okay, thank you. Siyempre naman, kailangan marunong ka mag-word processing, mag-spreadsheet, mag-presentation application. Huwag mong ubusin ang oras mo sa pagkukumpuni ng mga yan at pag-set up dahil hindi ka marunong. Kahit hindi ka naman trainer, dapat marunong ka na. Especially kapag college student at kapag teacher. Thank you so much. Next, thank you, IMG. Yes? Sino po, sir? Locanyas. Hello po, sir. Hello po, sir. Oo, naririnig kita. Basahin ko po. Lead small teams. This unit covers the knowledge, skills, and attitudes to lead small teams, including setting and maintaining team and individual performance strategies. So, sir, sabi po dito,
pagkakaintindi ko po is kailangan marunong kang mag-handle ng isang grupo or mag-lead ng kaya mong i-lead yung team mo according sa sa inyong objectives na ginagawa niyo po. Okay, thank you. Kapag NC ang tinetrain natin, gaano kadami ang ating participants? Ilan participants? 5. Ilan? 25. That's the maximum. Lahat ng skill-related, lahat ng laboratory, kahit science yan, physics, chem, basta laboratory, maximum of 25. Lalo sa TESDA, ano tayo, yung tawag dito? Nakafocus tayo sa learner, hindi natin pwedeng sabay-sabayin na dahil ito na yung deadline ay tapos na dapat lahat at naintindihan na dapat lahat. So, we follow yung sariling pacing ng ating trainee. So, kung ang trainee mong 3 ay nahuhuli, edi kailangan mo silang alalayan kasi pag sinabak mo sila sa NC assessment, baka bumagsak yung mga yan. No, syempre nagbabayad din tayo for that assessment. Isa pa sa mga malpractice ng NC assessment na ayaw ko ay yung hindi naman marunong ang trainee pero pumapasa. No, in-assess dahil maraming regalong binigay, pumapasa ang trainee. Nagigituloy parang yung NC lang naman yan, madali lang naman yan. But actually, skill development and skill assessment is much more parang in my case, kasi ako mas oriented ako kasi sa cognition, medyo mas challenging sa akin pagdating sa mga psychomotor activities katulad ng NC. So, kaya small teams. Ibig sabihin, hindi siya katulad ng klase, ng mga normal nating klase na meron kang 50 students na pag merong bumagsak, hayaan mo. Pag nagtitrain ka ng NC, ng mga trainee, kailangan walang naiiwan. So, kaya pinapanatiling small teams, dapat bawat isa, tinitingnan mo ang development. No. Next. Thank you, Locanyas. Plomera. Good morning, sir. Good morning. Unit of competency, apply work ethics, values, and quality principles. Unit descriptor. This unit covers the outcomes required in demonstrating and living out desirable work ethics, values, and principles in the workplace and training environment. So dito po, sir, dapat po yung mga ginagawa daw po ng mga, anong tawag dito? Trainer. Sa as a trainer po, ilang trainer po, dapat po kailangan i-consider po natin dapat yung mga values din at saka yung tamang pag-uugali, yun, sir. That's it. Okay, dapat mabuti ang ugali. Opo, sir, para discuss ng maayos. We dwell on the affective part this time. Ibig sabihin, holistic din siya. Meron tayong inaaral for cognition, mas nakafocus tayo sa psychomotor kasi skill ang dinidevelop, but do not forget the affective domain. So, you apply work ethics. Ikaw na trainer, nagmumura ka, anong mangyayari sa training mo, diba? You apply values and quality principles. Hindi pwedeng basta-basta lang. Hindi pwedeng, okay na yan, hayaan na lang. We should not always settle for mediocre na dapat i-increase natin yung level ng skill na meron tayo. Kasi alam natin na pag pumasa ang bata o ang trainee sa assessment, pupunta yan sa workforce, pupunta yan sa industry. May kanya-kanya niyang sariling ugali, may kanya-kanya yung sariling skill. So kung hindi siya magaling at hindi maganda ang ugali, dadalhin niya yun sa industry na kanyang pupuntahan. Okay, next. Thank you, Plomera. Michael? Michael F. Michael, di kita naririnig. Nag-raise ka ng kamay pero hindi ko naririnig ang iyong boses.
Sira po ata mic ko. Okay, balikan kita mamaya. Padilio. Sir, kapapasok ko lang po. Okay, you just need to explain kung ano nasa screen bilang isang trainer o isang TESDA assessor, bakit kailangan natin itong matutunan. Again, sir? Bilang assessor at bilang trainer, bakit kailangan dala-dala natin itong competency na ito? Sir, because ito po yung set of standards po talaga. Dito po nakalagay or indicate yung mga skills na ina-acquire at saka po yung pong mga kailangan po ma-attain para po makita kung competent na po ba yung nag-take nito para makapasok do sa work. Be specific with the unit of competency. Work effectively in vocational education and training. Itong unit descriptor. So, this unit covers the knowledge, skills, and attitude required to work effectively in the policy and operating environment of the vocational education and training. So, since it covers the knowledge and skills, all in all na po, sir, yung pong sa skills, then attainable knowledge po, yung pong makukuha nyo dito, and then the attitude is yung pong yung pag-interact nyo po sa environment kasama dito is skills processing po and then gain po of knowledge. Para okay. Po... Okay na. Thank you, Padilio. Ang isa sa mahalaga dito is the policy. Make sure that we are working effectively sa mga polisiya na pinapatupad ng ating institusyon. Tandaan po natin bilang isang trainer, siyempre, meron kang mother, meron kang institution na kinabibilangan. Let's say, for example, kung may assessment center or may training center sa SLSU, under ka ng SLSU. So, meron tayong mga policy and operating environment dito sa loob na kailangan nating sundin. May mga protocols tayo, may mga guidelines tayo. So, we need to be aware of those things so that makapag-work tayo effectively in the different activities and in the different department of the institution. Kung meron tayong kailangang ipa-approve na application for, bigyan ng budget para makapag-apply ang ating mga trainees, o kaya naman uso yung scholarship sa TESDA assessment. So, paano siya ipaprocess? So, mahalaga that we are abiding with the policy that we have inside our institutions. Next, inclusive learning culture. Let us have... Parang wala ditong FSM. May klase ba kayo? Wala. Okay. Padilio. Canlas. Po. Okay, short turn. So this unit competency, foster and promote an inclusive learning culture. This unit covers the knowledge, skills, and attitude required to foster and promote an environment which supports inclusive work practices and learning culture. Dito po, kailangan sa isang trainee po ba? Trainer, yun po. Ay, kailangan po, pag po mag-ano ka, ipapakita mo po sa lahat na, na lahat po is supportado mo po sa lahat. Paano man po, wala pong bias, pantay po lahat. Yun po. Okay. Ibig sabihin, kahit bingot, kahit pilay, kahit bulag, kahit pipi, kahit miyembro ng indigenous people, itaman yan o badyaw, dapat inclusive ang work environment. Siyempre, pinopromote din naman natin yan sa ating mga classroom bilang mga teachers. We should always be inclusive. Hindi dapat nila nararamdaman that they are on the marginalized sector. We should always invite everyone. Ang minsan nga lang, meron talaga tayong mga ang tawag dito, setbacks. Meron tayong mga hindi maiiwasan na parang hindi posible
lalo na kung ang disability ng ating trainee ay in terms of physical. Kung magwe-welding nga naman tapos bulag, di ba? Somehow, parang imposible. But as much as possible, hanggat maaari at hanggat kaya, let us foster and promote inclusive learning culture. Thank you so much, Candace. Let's go with the next. Amores. Unit of competency, ensure a healthy and safe learning environment. Unit descriptor, this unit covers the knowledge, skills, and attitude required to ensure the health, safety, and welfare of learners and candidates. So, as a trainer, pag magkakanda ka ng training, dapat yung workplace, sisiguraduhin mo para sa mga learners mo na safe yung lugar na yun. Halimbawa, sa CSS, yung mga iiwasan mo na magkaroon ng electric, iiwasan mo na magkaroon ng problema sa terms ng electric since computer siya and naka-base yung mga computer, yung mga gagamitin ng mga learners mo ay naka-connect sa computer, sa electric. So, iiwasan mo na magkaroon ng octopus circuit, iiwasan mo safe yung bawat safety gears, meron ng mga estudyante mo dapat. Ano tawag doon sa sinusuot? Ano po? Mga sinusuot. glove. Ano Mga tawag glove. doon? Ano general term? Inaral niyo yan sa occupational health and safety? PPE po. PPE po. Okay. PPE, dapat. Thank you so much. Kailangan kompleto tayo. Safe tayo. Huwag naman yung pagpasok ng bata ay safe. Pagpasok ng bata ay healthy. Paglabas ay halos mamamatay na. So, we should ensure, hindi just promote siguraduhin dapat natin. Siyempre, pag nasunog ang building, sino huling lalabas? Teacher. Trainer. Si trainer. Hindi yung nauna ka pang tumakbo. We should always prioritize our students. Kahit na nasa classroom ka o nasa training field, basta kapag may hawak kang mga bata at alam nyo naman, di ba, pagka NC, hindi bata, minsan ang ating kinikater. Minsan matanda na, minsan mas matanda pa sa iyo. Yun. So, kaya mahalaga yung mga competencies kanina, katulad ng communication, kasi baka mamaya mas magaling pa sa iyo yung inaano mo, yung ina-assess mo, yung tinetrain mo. It just so happen na kailangan niya ng papel at kailangan niya mag-refresh. So, we should always be communicable, maayos makipag-usap, especially to our trainees. And make sure na healthy ang bawat isa. Lalo na ngayon, napakahirap ngayong mag-conduct ng NC training and assessment dahil may pandemya. Mahirap gumalaw kasi kailangan may mask at merong face shield. Paano kung ang mga competency o ang NC na iti-take ng iyong trainee ay hindi applicable o makakasagabal ang mga bagay na yun? Kaya hindi siya pinupursue sa kasalukuyan pagka may problema tayo sa health and safety. Okay, thank you so much, Amores. Let's go with the next. Montas. Good morning po, sir. Good morning. Maintain and enhance professional practice. This unit covers the knowledge, skill, and attitude required for individuals to manage their personal professional performance. Nilalagnat po, sir. Ay, nako. May panglasa pa? Oo naman po, sir. To take responsibility for their professional development in relation to provision of training and services. Dito po, sir, Baka dapat mas po na-stress ka sa pagsasalita okay lang kung hindi mo kaya. Okay lang po, sir. Dapat po dito ay yung be professional po sa mga ginagawa po ng
as a trainer para po yung pagtuturo po ay mas alam po ng mga estudyante para hindi po yung po sir, basta be professional po basta sa Okay. pagtuturo. Professional. Mga example. Huwag makikipagrelasyon sa trainee, magmura ng mura, maging tapat sa mga sinasabi, and at the same time, in the pursuit of professional development, di porket trainer ka na, nasa iyo na ang lahat, no? So, kailangan mo pa rin mag-seek ng additional trainings, maraming mga updates sa technology, so mag-seek ka pa rin ng additional trainings and services para mas ma-improve pa ang iyong sarili. Maraming salamat, Montas. Okay, let's go with the 9th competency. Mira Flores. Good morning po, sir. Good morning. Ano na, Mira Flores, nawala ka. Hindi kita naririnig. Sir Chappy po. It's okay. Magalyon. Competency. Develop and promote appreciation for cost and benefit of technical training. Unit covers the outcomes required and estimating and evaluating cost and benefits of training, determining its cost effectiveness and returns, and recommending and cost efficient training. So, dito po, sir, yung training cost and components kung ano po may evaluate yung cost and benefits, then ipopromote din po nung trainer yung awareness po kung paano po nila or paano po sila magbe-benefit sa technical training. Okay, thank you. Especially cost effectiveness. In our case, nung nag-NC kami, yung first time ko mag-NC, masyado kasing mahal yung metals na ginagamit o kaya yung mga tools na ginagamit. So once nasira mo siya, kailangan mo siyang bayaran. So you should always be aware of the cost of each thing na ginagawa mo para maging maingat din ang ating mga estudyante. For the benefits of the technical training as well. Nagsisimula talaga ang paalala sa ating mga trainer, pababa sa ating mga trainers. Next, let's go with the 10th. Kabangon. Thank you, Magalyan. So, good morning po. Develop and promote understanding of global labor market. This unit describes the outcomes required in understanding, analyzing, and disseminating information on global labor market trends and concerns as they affect the private labor and employer sectors. Dito po sir sa develop and promote understanding of global labor market. As a trainer po, parang mas ano po dito yung parang inaano po na understandable analyzing ng information. Parang po sa global market, sige tuloy. Na mas ano po dun sa sectors pagdating po sa labor and employers. Okay. We should always be aware of the global labor market, syempre. Hindi lang yung ano yung meron nangyayari locally, but of course, internationally. Kasi kailangan natin sumabay. Ang mga workers natin na i-deploy sa iba't ibang mga bansa ay kailangan sumasabay sa mga global standards. Thank you. Okay, so that's the end of the basic competencies. When it comes to the core competencies, so we have different thing. So, hindi na masyadong i-detail kasi ito i-detail mismo sa training ng TM. So, if you wish to teach sa BTVT Ed program, katulad ng sa atin sa SLSU, pagdating
dito sa college level at magtuturo ka ng professional education courses katulad ng assessment and learning na merong TM na at nakasama, isa sa mga requirements, syempre, meron ka dapat lisensya, meron ka dapat NC, at meron ka dapat PM. Kung wala, at syempre meron ka dapat master's degree. So, kung wala itong apat na ito, hindi ka pwede magturo ng mga professional education subject na may TM attachments. So, ang lahat ng ito ay undergo, i-require ito sa inyo. So, when you go training, you need to isa-isahin yung plan training session. Dapat marunong ka magplano ng training session. Dapat marunong kang mag-facilitate ng training session. Marunong kang mag-supervise ng work-based learning. Mag-conduct ng assessment. Mag-maintain ng training facilities. Gumamit ng electronic media in facilitating training. So, ang bawat isang part ng core competency ay may kaakibat na portfolio. So, merong portfolio for the plan training session. May mga contents ito na kailangang ilagay, katulad ng ginawa nung nauna nating TM with Comprog and FSM ng Lucena. Then, ang facilitate learning session ay may separate din na portfolio. Ang supervised work-based learning, bawat isa ay may sariling portfolio, except for conduct competency assessment, kasi ang conduct competency assessment ay video ang ihihingi. So this unit covers the knowledge, the skills, and attitudes in conducting assessment. It details the requirements for organizing assessment activities, preparing the candidate, gathering and evaluating evidence, making assessment decision, recording and providing feedback on assessment outcome. So ito ang pagpo-focusan natin para sa final requirements. So I will be requiring you a video na ikaw ay nagkukunwaring isang competency assessor ng TESDA. So I will be showing you a video that we also used during the time that we took the the TM assessment, and I want you to make your own version of the video. I will just present a tab. Ngayon, this is very rough. Ibig sabihin, hindi siya kasing professional ng kung ano ang ginagawa ng isang assessor. Ang plano ko, mag-video ako ng sarili ko kung paano siya gagawin. Pero dahil nagkasunod-sunod na ang magawa, hindi ko na nagawa. So, I will be showing you this simple demo video. We're going to duplicate this in accordance to your specific competencies. Kung ang iyong i-demo ay CSS, edi katulad din ito. Improve mo lang. For this case, I am requiring full English from the very beginning up to the end. Kasi ang iniisip natin ay yung ideal situation. Siyempre, paglapag mo sa trainee, meron diyang mga hindi masyadong nakakaintindi ng English. So, kailangan mo bumaba at contextualize sa kanila. But for my requirements, I am requiring you to submit a video on the ideal situation. So, ibig sabihin, iisipin mo na lahat sila nakakaintindi ng English. So you will be using English language from the very beginning of the discussion up to the end. And make sure na ang iyong discussion ay 15 minutes lamang. So itong si Ma'am ay nagsisilbing isang kunwaring assessor and step by step kung ano ang kailangang malaman. So as you go along with the video watching, kailangan po ang laman ng video ay una, may welcome greetings. Next, you mentioned the institution. Kung hindi nyo maisulat yung sinasabi ko, edi i-review nyo na lang sa video na i-upload natin sa YouTube. O kaya naman pansinin nyo kung ano yung mga content na sinasabi ni Ma'am na nasa video. After the welcome greetings, you mention your institution. Ang gagamitin po nating institution ay SLSU ha. Then, your name bilang assessor. Ako po si ganito. Ang inyo pong English nga pala. So, I am Jasper Calanea, your competency assessor for computer system servicing. Ipakilala ang sarili. You show your ID. So gusto ko, walang ID si Ma'am. Gusto ko mag-download kayo ng ID from TESDA. Malaki yun. Mga half na short band paper ang laki ng ID. So you put your picture in the ID, you show your ID in the video, at ipakita rin yung kunwaring TESDA appointment. Pwedeng bastang kapirasong papel na lang. Then, you get the admission slip of the trainees. Ang admission slip ay yung nasa ilalim na part ng application form for NC.
kung may NC kayo, nag-apply kayo at nag-fill up kayo, sa ilalim na bahagi, may admission slip, yung may nakalagay ng schedule kung kailan ng assessment at anong oras, at mayroong picture. Then, you check the personal identification for verification of the trainee, isa-isahin mo sila, or ng candidates for NC, titingnan mo kung ID, tsaka yung pangalan nila, kung sila ba talaga yung nasa harapan mo. So, pwede kang magkunwari, pwede mong imbitahin yung kapitbahay mo, yung tropa mo, o yung nanay mo na kunwari siya yung iyong i-assess, no, for the sake of demonstration. Pakiayos lang din po ng paligid ha. Medyo gawin naman natin yung background ng iyong video ay somehow na mukhang training facilities. Kung wala kang ganun sa bahay, pwede ka namang maglagay ng background sa likod pag nagre-record, hindi ba? Pwede yan sa Gmeet, pwede rin yan sa Zoom. Kung kailangan mag-record, gumamit ng Gmeet using SLSO account para makapag-record. Next, you recognize the presence of a TESDA representative. Tuwing may assessment, may TESDA representative. So you recognize the presence of TESDA representative. You give attendance instruction. You check the spelling ng pangalan. And then you have you check the self-assessment guide. Sige na nga, panoorin mo na para maintindihan niyo yung pinagsasasabi ko. And everyone, welcome to Digitech College, the TESDA Accredited Assessment for the Qualification CSS or Computer System Servicing NCT. Okay, so yun yung greetings niya, yun yung institution niya. Ang sunod niyang gagawin, sasabihin niya ang kanyang pangalan. By the way, I am your assessor. I am Dr. Phoebe Nelson, the TESDA Accredited Competency Assessor for CSS. This is my ID. Showing ID. And I have here with me also a letter of appointment from TESDA. TESDA appointment. Me as your assessor for today. Okay. Kapag kayo ay kukuha ng TM assessment sa TESDA, ganito yung exam. Meron checklist yung assessor ng TM. Titingnan niya kung lahat ba ng steps na nandito sa listahan ko ay dinaanan ni ma'am o kaya ni sir. Kung meron kang hindi mga nadaanan, hindi mo mamamark yun as X. Kapag naligtangan mo siya, basta kailangan kumpleto siya. Pag may kulang at napadami ang kulang, ay di posible mong ibagsak yung assessment. Tapos na tayo sa showing ID at sa TESDA appointment. Next is getting the admission slip. Okay, so before we start, I'd like to get the admission slip. Okay, that's the verification of the ID. That's the next step. The next step should be recognize the presence of a TESDA representative. Kunwari, chine-check ang ID. Today we have here with us Ms. Myla from TESDA. She is here today to observe our proceedings. And nandito siya again para mag-observe. Ako pa rin yung assessor. So next is the attendance instruction. Thank you, Ms. Myla, for being with us. Next, ay ang ating attendance. I have here the attendance sheet. Nandito na ang inyong mga pangalan. Pakisulat na lang ang pakipirmahan sa tabi at make sure na tama ang spelling ng inyong pangalan. Yan. So, kunwari, nagpa-attendance ka. Paikutin mo rin. Then, next, dapat i-check ang self-assessment guide. Ang self-assessment guide, pag nag-a-apply ka ng NC, ang trainee ay nagpipill up ng self-assessment guide. Kapag dapat yon lahat may check. Kapag may isa doon na may X, ibig sabihin, hindi mo siya natutunan sa training, hindi ka pwede mag-undergo ng assessment. So, make sure na meron kang kopya ng self-assessment guide kasi baka meron kang trainee or candidate for NC na hindi kompleto ang skills pero gustong magpa-assess. And please avoid mannerism. So, next naman I have here with me your self-assessment guide. This self-assessment guide is a form that you filled out when you applied for the assessment at ang inyong mga isinagot dito ay yes. Ibig sabihin ay alam nila sa sarili nyo na handa na kayong magpa-assess at kayang-kaya kayo pa sa ating assessment. Tama ba? Yes.
Okay, after that, ang kasunod, you need to explain the qualification. Depende sa kung anong NC ang inyong ipapatake. Okay, so now let me explain the qualification CSS or Computer System Service NC2. So you are here to be assessed for this qualification, National Certificate Level 2, and you will be specifically assessed for the 4 core competencies of CSS NC2. These 4 core competencies are install and configure computer system, set up computer networks, number 3, set up computer servers, and number 4, maintain and repair computer systems and networks. Okay, after explaining, kailangan nyo rin po ng PowerPoint sa procedure ha. So, kanya-kanyang gawa ng PowerPoint mula sa step 1 hanggang matapos ang presentation. So, ang next niyan ay after ma-explain ang qualifications, the core competencies, you ask the participants kung ano ang dahilan kung bakit sila nagpapa-assess. Okay? So, yan ang ating qualification na kung saan kayo ay i-assess. Ano nga ba ang dahilan at kayo ay nagpapa-assess? Bakit nyo gusto magkaroon ng National Certificate Level 2 sa Computer System Servicing NC2? Bakit, sir? Gusto ko pong magkatrabaho. Ayan. Tama yan. Alam mo kasi, ang inyong makukuha national certificate dito ay pwedeng yung ginagawa niya after sumagot ng participants, make sure na nagkakaroon kayo ng follow-up encouragement and appreciation sa kanyang pagsagot. Tapos, you explain further. Yung magamit sa trabaho. Dahil kayo dito ay nagkakaroon ng national certificate. Ibig sabihin, kinikilala ang iyong kakayahan sa larangan ng CSS or Computer System Servicing. At yung certificate ng national certificate ay silbing patunay or pruweba na kayo ay ang kahusayan sa CSS. Okay, the next part, explain the different parts of the assessment, yung gagawin na mismo ninyong NC. Ang ating assessment ay nahahati sa tatlong bahagi. Meron tayong written test, demonstration, at oral examination. Sa written test, ay bibigyan ko kayo ng 60-item exam at ang ating passing mark ay 40 points. After the written test, we will proceed with the demonstration wherein you will be assessed, wherein you will need to demonstrate the 4 core competencies sa pamamagitan ng pag-network ng dalawang computer, pag-install ng mga computer system, at ang assemble and disassemble ng ating CPU. So yung mga yon, gagamit kayo ng ating mga, nandito ang mga kumpletong equipment, tools, and materials na kakailanganin para magawa ang ating demonstration. After the demonstration, we will proceed to the oral question where I will be asking you several questions regarding computer system servicing, and you should be able to give me satisfactory answers to my questions. Okay, maliwanag ba? Okay, as teachers, do not forget to clarify transfer of learning. Tanungin ang ating mga trainee kung naiintindihan, maliwanag ba, may iba bang tanong, para alam natin kung nasaan na ang pag-unawa ng ating mga trainees. Okay, so this assessment, matatapos ang... Next part is explanation of the duration, gaano katagal ang assessment. May mga assessment na tumatagal ng 2 araw, merong 1 araw lang naman. Ang next din ay yung discussion ng policies, kung pwede bang mag-CR, pwede bang kumain, pwede bang mag-cellphone, or kung may tanong. Ang mauubos nating oras dito, tatagal dito ng mga 4 na oras. Sa loob ng 4 na oras ay hindi kayo pwedeng lumabas para mag-merienda. So kung kayo ay nagugutom, kumain na ngayon. At kung kayo ay kailangan mag-CR, pwede na kayo mag-CR ngayon bago tayo magsimula. Okay? Okay. The next part is remind them na dapat naka-PPE. So pag tayo nagsimula ng assessment, bawal ang cellphone. So, wala kayong dadalhin cellphone at ika-turn off lahat ng cellphone. Okay? So, kung kayo may mga tanong, you can raise your hand and call my attention and I will come to you and answer your questions. Exactly. Okay. Okay, so I just want to remind everyone to always be safe at all times. Magsuot with your personal protective equipment kung kailangan may PPE. Yung wrist lang. Anti-wrist.
So, kailangan lang ay laging safe. Bawat kumain sa loob ng laboratory, baka matawa ng tubig, ay Okay. The next part is the assessment proper. So, you start the assessment. Okay. Do you have any question? Everything is clear? Okay, so let us proceed with the assessment. So again, these are the equipments you will be using for the demonstration. But before that, we will go first with the written test. 60 items, passing mark is 40 points. You have 1 hour to complete the test. Okay, tapos na. Okay, tapos na sa written test. Let us proceed with the demonstration. So again, these are the equipment, tools, and materials you will be using. You may begin with the demonstration. Kunwari may magde-demonstrate. Kapag nagde-demo siya, nag-google ka, tapos kunyari Nag-agree. sa page. Okay? Tapos na? Okay, let's proceed with the oral questioning. Do not forget kapag kukunwaring nagde-demo na ang bata o naggagawa na ng mga dapat gawin, si assessor ay kunwari nag-iikot at nag-check. No? May hawak kang papel, may checklist ka. Okay, ang tanong ko sa iyo ay... The last part is the oral. Ano ang mga safety measures na dapat natin i-implement whenever we are repairing the computer? Dapat po ay mag-save po ng anti-risk. Para hindi tayo makulit. Iwasan po ang paggamit ng mga skill ng mga bagay. Thank you very much. Okay. One thing, during the oral questioning, meron lang nakaligtaan si ma'am. Dapat sa oral questioning, may isang estudyante o may isang trainee na magkakamali ng sagot. Okay? Dapat, parang scripted siya. Sabihin mo sa nanay mo kung siya yung trainee mo ay mali yung isagot mo. Tapos ikaw, ay kailangan kasi makita ng assessor na ikaw bilang trainee ay marunong kang magtama ng mali sa positibong pamamaraan. So, you reprimand positively, you remind the trainee na may ibang mas tamang sagot, na ito yung mas tamang sagot, but you appreciate yung sagot niya. Okay? Then, yung kasunod mong tatanungin ay dapat tama na yung kanyang sagot. Kailangan lang makita ng assessor na merong tama at merong mali at kung paano ka mag-respond sa kanila. Okay. So, after ng assessment, it will take around mga 4 hours. Sabi niya yung assessment, di ba kanina? So, kunwari tapos na, the next thing that you need to do is to consolidate the results. Kukumputin mo, titingnan mo, i-observe mo. Kung program yan, i-run mo. Tapos, palalabasin mo lahat ng iyong trainees o ng iyong sorry, hindi na trainee ang kaharap mo dito kasi nag-a-assess ka na. Ang kaharap mo dito ay candidates for NC. Isa-isang papapasukin para sa conferencing. Okay, let me consolidate the result of your assessment. Please step forward outside and I will call your name once I'm ready to discuss the assessment result. Okay, candidate number 1, please come forward para mag-discuss ko na ang result of the assessment. Okay, sir, sa ating assessment na ginanap, sa written test, again... Okay, wait lang. Pag nagko-conferencing ka sa candidates, one by one, ang ipapakita mong sample sa video ay isang competent dapat at isang not yet competent. So, ibig sabihin, kahit anong mauna sa dalawa, yung una mong candidate na i-conference, kunwari, pasado siya, paano i-conference ang pasado? At yung isa, yung bagsak, paano i-conference ang bagsak? Tapos isa-isahin mo yung per assessment category. Sa written exam po, ganito. Sa actual po, ganito. At sa oral exam po, ay ganito. Ating items ay 60, ang passing mark ay 40. I'm happy to tell you that your score is 55 points, which is very high. Congratulations. Thank you sa mga ating written test. For the demonstration naman, you were able to complete all the 4 activities at naging mahusay naman ang pagkakagawa mo sa ating mga activities. You were able to install the programs and network the computer and everything else. So you also passed the demonstrations. Congratulations. Sa oral questioning naman, you were very confident in answering all my questions. So
which it's easy for me to give you an overall assessment result of competent. So congratulations. So siya yung pasado. So dalawa lang naman na naging result natin. It's either C, competent, or NYC, not yet competent. Ang not yet competent ay binibigyan natin ng COC or Certificate of Competency. Kasi halimbawa, doon sa core competencies na 5, 3 lang ang nasatisfy nung candidates, yung 2 na bagsak niya. So bibigyan natin siya ng COC na 3. So wag din tayo maging masyadong negatibo kapag bagsak, i-encourage natin ang bumagsak sa NC. Ganito yung example kapag magko-conference ng bagsak. So, ay, wait lang pala. Bago pala matapos si competent na isa, papirmahan yung results, papirmahan yung CARS, yung Competency Assessment Result Sheets, yung CARS, C-A-R-S. Ito yung kapirasong papel na daladala ninyo pagkatapos mag-NC, doon nakasulat kung pasado ka. Yun yung pinipresent natin sa TESDA para makuha mo yung NC certificate. Then, i-explain din kung paano mag-claim ng NC at huwag kalimutang magpa-fill up ng evaluation or feedback form sa ating mga candidates kung paano ka mag-assess. Diyan, papipirmahin mo nakita nito ang ating rating sheet. Papipirmahan ng rating sheet. At ngayon naman ay papipirmahan itong CARS or Competency Assessment Result Summary. Papipirmahan din. Ibibigay ko naman sa iyo ngayon itong kalahati ng ating course at ikaw magsisilbing staff para makuha mo sa TESDA ang iyong result ng assessment, ang iyong national certificate. Kung malayo naman sa TESDA, pwede ka naman pumunta sa WW Express para ibigay ang staff at ipapadala sa iyo ang iyong national certificate. All you need to do is pay the courier 175, 50 para sa printing ng iyong certificate and 125 for the courier. Kung sa TESDA ka naman direct na pupunta, babayarin mo lang ng 50 pesos. Okay? So ito na ang kalahati ng discount. Thank you. Congratulations. Before you go, magpapasagutin ako sa iyo ng evaluation form. Paki-evaluate ako bilang iyong assessment. Okay, thank you very much and good luck sa inyo. Candidate number 2, please come forward para sa discuss ko. Siya yung bagsak. Hindi na imaginary na lang, person na lang nila. Okay, Mr. Roman de la Cruz, kumusta ang iyong assessment? So, nahihirapan ka. So, napansin mo nga na medyo nahihirapan ka kanina during the exam. And now, let's start with the written test. Ang written test natin ay 60 items and the passing mark is 14. Nung chinekan ko ang yung written test, nakita ko na hindi mo natapos. Ang sinabutan mo lang ay 1 to 20. However, yung 1 to 20 na yun ay na-perfect mo naman. Pasado na, tama naman lahat ng sagot mo sa 20 items. Kaya lang alam mo, ang passing mark natin ay 40 points. So, kulang pa rin. So, hindi mo na ipasa ang ating written test. Pagdating naman sa demonstration, dun sa 4 na activities, hindi mo sila lahat natapos. So talagang nagpapanik ka kanina nung nakita kita at lahat ay kulang. Dun sa unang bahagi, okay ka kasi nagagawa mo ng tama when I was observing you. Pero towards the middle, hanggang sa pahuli, ikaw ay nagka-cramming or hindi mo na nagpapanik ka. So you were not able to complete all the activities. So pagdating naman dun sa oral questioning, sobrang kabado ka. So, ang advice ko sa iyo ay mag-relax ka at para hindi ka kabahan. So, tapos, so with that, ang overall decision ko sa iyo ay not yet competent. Ikaw ay for assessment. Pero basta kung kaya pang pagandahin ang approach ng assessor sa bagsak, ayusin natin ha. Kasi meron akong na-experience ng mga estudyante ko mismo ay umiiyak during the conferencing. Paglabas ng conference room ay nagngangalgal kasi nagbayad ng malaki para sa assessment. In our case kasi we are paying 5,500 for the training and assessment ng machining. Kaya tapos paglabas ay nag-iiyak kasi pinangutang pa yung pera. So be very appreciative and encouraging sa pag-discuss nung bagsak. kahit na ngayon
decision to send my NYC or not competent, there's always another chance to have to be assessed again. So, ang kailangan mo lang gawin ay mag-ready ka at mag-prepare ka na mabuti, mag-aral ka mabuti, tapos mag-practice ka para mabilis mo tapos ang gawa. And then, all you need to do is come back here at the assessment center and schedule for the next assessment. At I'm confident na basta makapag-aral ka, ay makakapasa ka din at magiging competent na yung role mo. Okay? Okay, thank you very much. Pakipirmahan ito. Okay ba sa iyo ang aking decision? Okay. Pakipirmahan itong rating sheet at saka ito na rin Mars pakipirmahan. Thank you and good luck sa iyo next assessment. Okay. After nun, hindi na lang nakasama dito. Ipapatabulit lahat ng candidates. Tapos ay mag-goodbye lang at mag-explain. Okay. So, naintindihan kaya at na-capture ang dapat gawin? Naintindihan ba ang gagawin? Oy, mga bata. Yes, sir. Opo, sir. Okay. So, bakit natin ito ginagawa? This is the TM part of the subject. We are focusing on the assessment. Kapag mag-undergo kayo ng mismong TM assessment, kung ano yung gagawin nyo dun sa demonstration video, ganun din talaga yung gagawin nyo sa actual assessment. So, it is a preparation para pag-graduate ninyo at magte-take kayo ng TM, you are ready for that kind of assessment. Yung TM2 ay hindi, kasi ang TM2 ay more dwelling on the curriculum part. Ikaw na mismo ang gagawa ng buong training. Wala akong TM2, so hindi rin ako authorized mag-train ng training for TM2. But bihira, parang 3 or 4 pa lang sa buong Pilipinas ang nag-offer ng TM2. So, we look forward for next professional educational subjects. Then, sigurado naman ako ma-handle ko pa rin kayo. Then, we will be focusing on that part naman. Okay? So, that's it for today. Thank you very much. I will be posting the link of the video. Ang submission po niyan ay di syempre yung sa schedule ng final exam because that will serve as your final exam. So, since ang exam ay next week, 15, 16, 17, 21, 22. I will be setting the deadline on January 22 for the submission. Tapos, ang isasubmit lang po ay wag video, ang isasubmit po ay link lang ng YouTube video kasi makakrowd ang aking drive, yung Google Drive ko. Question? May tanong? May kausap? Meron po. Okay. Anong tanong? Walang tanong? Wala po. Okay. So keep on fighting. Kumusta ang mga papel? Today is the deadline. Okay. Walang sumasagot. I'll be giving you updates mamayang hapon o kaya mamayang gabi kung sino na ang mga batang nakapagpasa at nakahit ng deadlines. Ano? Para sa mga advice ko, bawal po ang mag-delay sa deadline. Okay? Take note of that. If none na, God bless you. Thank you so much. It's been a very wonderful, challenging, and great semester. Ito ang ating unang semester na full online, modular, and blended, flexible, kung ano pa man na learning. And I am looking forward na makapasa ang lahat sa asignaturang ito at magkikita-kita ulit tayo next semester, which is second semester. Sana ma-enjoy nyo ang bakasyon niyo after ng final exam at pagkatapos ng defense. Thank you so much and God bless you. Thank you, sir. Thank you, sir. Okay. Ingat po. Ingat. Bye-bye. Magpagaling.